purposes. So kapag daw tayo ay hindi nagtapat, problema yun. Hindi ng Diyos, kundi natin. Para bang ikaw mismo lumabas ka sa saklaw ng pag-iingat ng Diyos. Kasi ang Diyos na nga akong mag-iingat. Ang Diyos na nga akong magliligtas. Pero pag inalis mo ang sarili mo sa pag-iingat ng Diyos, kasalanan mo yun. Hindi yung kasalanan ng Diyos. Yung pa sinasabi doon. Letter D, pagtutuli was the external sign of the covenant. Okay, in Genesis chapter 17, inutos ng Diyos magpatuli si Abraham. At magpatuli din lahat ng lalaki sa kanyang pamilya at pati kanyang mga utusan. At sabi nung araw na yon, sabay na tinuli si Abraham at ang kanyang anak na si Ishmael. Okay? Bakit? Kasi yung tuli, sign yun ng pakikipagtipan. Sinasabi mo, o sinabi ni Abraham, Lord, nag-agree ako, sumasang-ayon ako sa kasunduan nating dalawa. And, letter E, the covenant was intended to be an everlasting covenant down to Abraham's descendants. Ibig sabihin, yung tipan ng Diyos kay Abraham, tipan ng Diyos sa iyo at sa akin. Pero, eto na, patapusin ko na po. This is a conditional covenant. The disobedience and turning away from the faith of the Israelites and their unfaithfulness nullified the covenant. Technically, God is no longer bound to keep His promises. Pero malungkot. Dahil sa pagtataksil ng Israel at ng Judah, napawalang bisa yung tipan ng Diyos at ng kanyang bayan. At dahil napawalan ito ng bisa, hindi na po obligado ang Diyos na tumupad sa kanyang mga pangako. So nakakalungkot, ano? Nakakalungkot. Pero may nangyari. Okay. Go to Genesis 15. Inutusan ng Diyos na kumuha ng alay si Abraham. Genesis 15, verses 9 hanggang sa sumusunod. Pakinggan nyo to. So the Lord said to him, bring me a heifer, a goat, and a ram, each 3 years old, along with the dove and the young pigeon. Abraham brought all of this and cut them in two and arranged the halves opposite each other. Pakinig. Pinakuha siya ng alay. At sabi ng Diyos, hatiin mo sa dalawa. Are you with me? Dalawa yung hati. Kumuha ka ng tupa, hatiin mo sa dalawa. So kumuha ng tupa si Abraham. Hatin niya sa dalawa. Alam niyo kung bakit? Kasi ang mga nakikipagtipa noong panahon yun, meron silang gagawin. So, alam mo, ito yung kalahati, ito yung kalahati. Pakinggan niyo ako, tumingin kayo dito. Look at me for a while. Kasi mas maintindihan niyo ito kung merong nakikita. Imagine, nandito yung kalahati, nandito yung kalahati. Dalawa tayong nagtitipan. Tama? Ang gagawin natin dalawa, lalakad ako sa tabi ng kalahati, yung katipan ko lalakad sa kabila, yun sa kalahati. At ito ang sinasabi nila, kapag hindi tayo sumunod sa ating tipan, mangyari sa atin kung ano ang ginawa natin dito sa dalawang ito. Let me be cut like this one,
before me. Iyon ang ibig sabihin nun. Pero ito ang maganda. Turn to Genesis chapter 15, verse 12. As the sun was setting, Abram fell into a deep sleep, and a thick and dreadful darkness came over him. Nakatulog si Abraham. Anong ginawa ng Diyos? Ang ginawa ng Diyos, nilakaran niya pareho yung kalahati ni Abraham at yung kalahati niya. And God is saying, hindi mo man magawa yung obligasyon mo, gagawin ko pa rin ang obligasyon ko. And let me be God if I will not fulfill it. Mga kapatid, listen carefully. At dito ang tagapusin ko. Here's our hope. That's the reason Jesus instituted a new and everlasting covenant in His blood. A covenant that supersedes all other covenants, including the promises and benefits we have as Abraham's descendants by faith and God's children by grace. Ibig sabihin nun ito, nang hindi na tayo makatupad, meron pong nakat. At sino yun? Yung parusa, yung consequence na dapat tayo ang tumanggap dahil sa hindi natin pagtupad sa ating obligasyon sa tipan. Merong Diyos na nagkatawang tao na tumanggap ng paghahati para sa iyo at para sa akin. Walang iba kundi ang ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesus. Yun ang dahilan. Kaya sinabi niya, tanggapin niyo ang aking dugo. Dugo ng bago at walang hanggang tipan. God bless you. Continue. Bagamat ang totoong esensya ng komunyon ay ang pagsasalo-salo ng pamilya sa kanilang tahanan. Inaalala rin natin ito tuwing magkakasama tayo. Kaya linggo-linggo, meron po tayo tinatawag na breaking of the bread at saka drinking from the cup. At ito po ay pagpapaalala sa atin ng ginawa ng Diyos. Hindi ba mas makuhulugan ang kumain ng tinapay at uminom ng inumin kaysa maging ritual lang ito? Na ang tipan ng Panginoon, yung covenant ng Panginoon, matutupad dahil siya mismo ang gumawa ng paraan para matupad ito sa atin. Sa ganang atin, hindi po natin matutupad ang ating bahagi sa kasunduan. Pero, mahal yan. Pero gumawa ako, gustong-gusto ni Lord. Gustong-gusto ni Lord na maranasan natin ang mga pangako at kagandahan ng kanyang tipan. Sino gusto makaranas nito? May ginawang paraan ng Diyos sa pamamagitan ni Jesus. John 14:6. Ang sabi ko doon, Jesus is the way, the truth, and the life. Wala nang iba. Yung Old Covenant po, nakabase po yun sa performance ng binigyan ng pinagkasundo. Ang New Covenant po, nakabase sa ginawa. Hindi ginagawa, ginawa na ni Jesus. So the New Covenant is made available for each and every one of us. That's why every time we come together
inaalala ko ng, matutupad yung covenant ni God sa akin dahil sa ginawa ni Jesus. Ginawa natin training Sunday ang araw ng linggo, hindi dahil para matrain lang tayo, hindi po. The more we know God's Word, the more we know the God who wrote it. And the more we know our God, the more the covenant becomes a blessing to us. At ito po ay natutupad sa panahon ng Diyos. Hindi dahil sa pagsunod natin, kundi pagkilala natin kay Jesucristo. Tinupad na po yun. Tinupad na kay Jesucristo. Natupad na po. There's a new covenant for you and for us here. So sa umaga po ito, may hihilingin ako sa inyo. Ilalakad kayo rito, kukuha kayo ng tinapay. Mula sa pagkakatayo nyo, papunta rito hanggang makabalik kayo sa inyong upuan. Magpasalamat kayo kay God. Diba? Ang sabi ko sa Mark 14, Jesus took bread and gave thanks. So, huwag na natin hintayin, kumuha pa tayo ng tinapay mula ho, pagtayo natin. Nagpapasalamat tayo sa Panginoon sa ating mga puso. Bumalik tayo, nagpapasalamat pa rin. Kumuha tayo nito at sabay-sabay ho tayong kumain at kuminom. Kasi kayo po, kumuha kayo ng kapiraso at ito. Panginoon, maraming salamat. Sing to those who are here. Do not be afraid. Lord, your love is strong with His mighty arms. When you call on His name, He will come and save. Salamat po, Panginoon, sa mga ginamit mong tao upang makarating ako kung saan ako naroon. Hindi po ito mangyayari kung hindi dahil sa pagkilos ng iyong banal na Espiritu. Maraming salamat po sa tao, sa aking katabi, aking nasa kanan, sa kaliwa, sa harap, sa likod. At salamat po sa mga ginamit mo upang makilala kita. At nagkaroon, Panginoon, ng pag-isip sa katotohanan. Kumain po tayo. Panginoon, maraming salamat po sa isang bagong ipan na iyong minakpanan para sa aking pakinabangan. Alam mo po, nung una pa lang na hindi ko kayang gawin ang aking bahagi dito. Kaya ikaw na ang gumawa ng paraan.
sa pamamagitan ng kamatayan ni Yesu Cristo. At naghihintay ko kung lahat sa kanyang muling pagbabalik. Maraming salamat po, Diyos. Kami na po tayo. Maraming salamat po. Magkita-kita tayo next week upang higit pa natin makilala ang Diyos na labis na nagmamahal sa bawat isa sa atin. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face towards you and give you peace. His peace that transcends all understanding, that will guard your hearts and minds in Christ Jesus. God bless you all and thank you.
Lord, that you're among us, Lord. God bless you, Newcom. See you in your life